Musta? May malupit na anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para maibida mo kay Lablab mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Hihihi, Yunsong, pumunta ka dito at batiin mo, ito ang aking alagad, na si Jok, ay hindi, Raymond na pala. Raymond, itong taong ito ang Yunsong na kwento ko sa'yo. Marami na akong narinig, no? Galing sa laro kanina, oo, tama, magkakilala na ba kayong dalawa? Naglaro lang kami ng laro sa arcade sa ibaba, hindi ko talaga siya kilala, sino ang nanalo? Hahaha, ako, talo talaga, ikaw. Akala ko may estilo siyang nakita ko na dati pero parang pumupunta rin pala siya rito para mag-training at kung siya ang alagad ng puno, tiyak nga. Maglalaro ba tayo? Nalungkot ako nang mawala ka habang kumuha ako ng mas maraming pera para maglaro, parang may naimis ako kaya't magandang pagkakataon ito. Dahil ay maglalaban ang dalawa, naghahanda sila ng kanilang sandata na kanilang gagamitin at parehong espada ang kanilang pinili. Subukan kong matutunan ang ilang bagay mula dito. Hindi ito magiging tulad ng laro, hindi ito isang panig lang. Agad nagkasalubong ang kanilang mga sandata, gaya nga ng sabi mo, Master. Ngayon, lalabas ka na araw-araw, di ba? Syempre, paano ba naman ako, hindi ba maglalabas matapos makakita ng isang halimaw na ganyan? Oo nga, tama, alam ko na ang isang kagaya mong uhaw sa laban ay tiyak na magugustuhan siya ay talagang kamangha-mangha, ito ang unang beses ko na nakakita ng isang taong lalong lumalakas sa bawat laban. Hey, pareho nga yung sinabi ko nung unang beses kitang nakita, ngayon, ikaw naman ang magdurusa, kek. Ganito na siya sa totoong buhay kaya curious ako kung ano siya sa idea, comparable siya sa sikat na Ozora, di ba? Hindi, baka siya mismo ang Ozora. Hindi ba't isa ka rin sa pinakamalakas sa idea? Matagal ka nang naglalaro, di ba? Oo, totoo yun. Kung totoo lang, ang dahilan kung bakit hindi ako nakakapunta dito ay dahil abala ako sa idea. Oy, anong kahihiyan yan? Paano naging ganon ka-busy ang isang laro na hindi ka makapunta dito ng ilang buwan? Alam mo ba kung gaano katagal na akong naapektuhan ng halimaw na yon? Nasa isang relihiyosong order ako sa laro at maraming mga tanga kaya't napuno ako ng trabaho, ang Pope doon ay palaging nag-uutos sa akin na gawin ang mga bagay. Talagang mahalaga pala ako sa order na iyon, kamakailan lang, may lumitaw na tila may-ari ng relihiyon pero hindi ko pa siya nakikita, siguro malakas ang taong iyon, di ba? Kung makakita ako ni Yuna ngayon, malamang magugulat siya pero masaya naman. Mga lods, bago po natin ituloy yung video may kunting pag-giveaway po tayo. Pid kang makukuha ng 100 pesos up to 500 Gcash per week. Madali lang para makakuha ng free Gcash, just subscribe, like and share para mapili. Huwag kalimutang mag-comment para mabilis kayong mapansin. Totoo po, mamimigay talaga kami sa mga top viewer at sharer ng video namin. Mukhang hindi mauubusan ng saya sa dojo sa ngayon, dapat siguro magmadali akong pumunta sa banyo bago ako makita ni Yuna. Patawad sa abala, pwede ba akong pumasok? Oo, pasok ka. Patawad sa pag-istorbo sa iyong pahinga, wala lang, ano ang problema, wala lang, maliban sa habang wala ka, dumating ang 5 kontinente, ang matapang na Tungsten ng 5 Heavens at ang kanyang alagad na si Titan. Patawad, bakit hindi mo sabihin sa akin, pasensya na, ngunit hiniling ni Fearless Tungsten ang makapanayam ang kanyang maharlika na emperador, ngunit wala ang emperador ngayon, paano si Uriah? Sa pagkakataon na yon, wala rin si Uriah. Kailangan ko bang batiin siya mismo? Hindi, dumating ako para ipaalam sa iyo na isa sa 5 heavens ng mga kontinente ay dumating sa imperyo dahil wala ang emperador, gusto ko sanang sabihin sa iyo na maaaring pumunta si Tungsten dito para sa iyo. Nandito na ako ngayon, ako ang Ozora, alagad ni Karen at Uriah at hindi man lang ito nagsalita agad. Isang halimaw siya, ang kanyang banal na kapangyarihan, kinuha niya ang isang kamangha-manghang halimaw bilang alagad. Ang butler ay nagpakilala na sa akin kaya't ililipat ko na lang iyon at ito naman ay aking alagad, isa siyang manlalakbay tulad mo. Maganda ang makilala ka, Wowa, tunay ka bang Ozora? Sobrang fan mo ako, maghaharap sila sa laban pero tingnan mo ang kanyang attitude, kawawa naman. Ozora, pwede mo ba itong lagyan ng pirma para sa akin? Medyo abala itong lalaking ito, medyo mahirap ito, hindi ko na maaaring isuot ang maskara sa puntong ito, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa pagkalantad ng aking pagkakakilanlan dahil ang mga screenshot ay lumalabo ng hindi pinapayagan ng ibang tao, pero
Parang dumating na ang masigla na elf at kasama niya ang matandang panday. Siguro si Uriah yon dahil dumating ang isa sa mga may-ari ng lugar, marapat na tayo'y pumunta roon. Saan nga ba naroroon ang emperador sa oras ng ito? Ang matandang ito, mabagal kong gumalaw, at malamang ay na-late kung hindi ako dumating para i-welcome siya. Ang elf na ito na hindi lumalaki ang isip o katawan ay maraming sinasabi. Kayo pa rin bang dalawa ang nag-aaway? Ano nga ba kayong dalawa? Ano nga ba kasing magandang halimbawa ang inyong ipinapakita sa harap ng inyong alagad? At tuwang-tuwa si Uriah nang makita niya si Azura, at binati naman ito ng bida. Hihihi, nakita mo, di ba matanda, sa kanyang magulo at makulit na anak, hindi mo talaga kayang manalo, tumawa lang ito. Hindi nga kapanipaniwala ang ganoong kadami ang banal na kapangyarihan, kahit apostol pa, mukhang hindi para sa wala ang interes ng emperador sa kanya, pero kahit papaano, walang dahilan para piliin ni Mix ang isang ordinaryong alagad. Dumating na ang alagad ni Water King Elgar, ang disciple na si Muvel ng Continent's Five Heavens. Mukhang ang mayabang na unggoy ay parehong-pareho pa rin, hindi talaga nagbago ang kanyang kayabangan. Isipin mo, isinugo lang niya ang kanyang alagad, talagang puno siya ng tiwala sa sarili. Alagad ni Water King Elgar ng Continent's Five Heavens, si Muvel. Ang sabi ng Master, walang dahilan para sa kanya na lumabas at ipinadala niya lang ako. Kung iyon ang unggoy, malamang nga, marahil si Elgar ay nasa gitna ng kanyang pagsasanay. Baka mas mabuti nga na hindi narito ang mayabang na matandang iyon, kasi kung dumating siya, malamang ay agad siyang makikipaglaban kay Karen. Sinasabi mo bang ganon siya kalakas? Well, sa mabilisang tingin lang, lahat ay nagtitipon. Ngunit saan nga ba napunta ang emperador? Paano ko malalaman saan kaya siya na hindi ko siya masyadong makontak? Baka darating siya kapag oras na. Hindi siya late dahil sa hinihingi ko sa kanya, tama? Sa wakas, napunta na rin ako rito. Sino ito? Hehe, matagal na rin, masasabi ko. Hihihi, gaano nakatagal? Bakit ang tagapagligtas na nagligtas sa aming mga napabagsak na tao ay pumunta pa rito? Dragon Lord Ikas Isus. Kumuha ako ng alagad kamakailan, ikaw, isang alagad, hinahanap ko ngayon ang isang dragon o wyvern na maibibigay sa kanya, pero wala akong makita sa mga korap. Hihihi, ganun ba? Kung alagad siya ng kaibigan ko, alagad ko rin siya. Ito ay itlog na aking nakuha mula sa langit noong nakaraan. Oho, isang itlog, oo, mas masaya nga sigurong palakihin ito ng dahan-dahan. Dito sa kaharian ng Karen Empire, dito sa arena gaganapin ang paligsahan kung saan naganap ang laban kamakailan, kung saan ang nanalo ay ang bida. Ngayon, ang magaganap na laban ay laban ng mga alagad ng bawat kaharian. Ahem, tila hindi pa lumilitaw si Elogorst. Sinabi ng Panginoon na wala siyang dahilan para lumabas siya mismo at siya lang ang nagpadala sa akin. Ganyan naman ang ugali niya palagi. Mukhang mahirap isagawa ang pulong nang wala si Elogorst, kaya mayroon bang tutol sa agarang pagsisimula ng kompetisyon ng mga alagad? Hihihi, wala bang mga matandang nag-aalala kahit isa sa mga 5 langit ng kontinente? Then sasabihin ko sa inyo ang mga patakaran. Simpleng-simple lang. Ang aming alagad ay papasok sa arena at makikipaglaban sa alagad ng Durazel. Pagkatapos, kahit ano pa ang resulta, makikipaglaban siya sa alagad ng Tungsten. Sa huli, makikipagtuos siya sa alagad ni Elogorst. Sa susunod, lalaban ang alagad ni Durazel sa alagad ni Tungsten, at pagkatapos ay kay Elogorst. Sa huli, maglalaban ang alagad ni Tungsten at alagad ni Elogorst, at dahil hindi dapat mamatay ang ating mga mahalagang alagad, ipupukol ni Uriah ang isang barrier spell. Magtatayo ito ng manipis na protection sa paligid ng kanilang katawan. Ito ay isang spell na hindi magiging sagabal sa anumang galaw o atake mo. Bukod dito, ang barrier ay may depensa na katumbas ng kabuoang buhay ng iyong target. Kapag umabot na sa 0 ang antas ng depensa, mababasag ang barrier. Maaaring ituring ito na parang kamatayan sa tunay na laban. At bagaman ito ay isang barrier, mararamdaman mo pa rin ang sakit. Ito ay ituturing na isang pagkatalo kapag nabasag na ang iyong barrier. Gusto ko nang makipaglaban sa alagad ng emperador. Ano sa palagay mo, Azura? Wala akong gaanong pinipili. Elogorst, ang kanyang katawan ay napakatibay na hindi na siya nagtetrain sa mga bagay tulad ng mga armas o pamamaraan. May kumpiyansa siyang umaasa lamang sa kanyang sariling katawan kapag siya'y nakikipaglaban. Ang kanyang alagad, tulad niya, malamang ay hindi gumagamit ng anumang armas o pamamaraan. Marahil, ang katawan lamang niya ang kanyang sandata. Simulan na ang laban. Dapat bang gamitin ang kakayahan na aking natanggap sa pamamagitan ng class skill key? Tinanggap mo ang Soul Harvest God.
At ginamit na ng bida ang Soul Harvest at may lumabas na isang Rakon, sa kabila nito ay naglabas ito ng kaparehas ng karit ni Hanseiya. Sa bilis ng pangyayari hindi niya namalayan na tumama na sa kanya ang Moon Sword Falling Slash na ginamit ng ating bida. At sinundan pa ito ng Thanatos Nocturne para tuloy siyang sinugbang layon dahil sa pagtama ng maitim na kidlat sa kanyang katawan. Kasunod pa nun ay nagkalamat na ang kanyang barrier at nawasak na ito at sumoka na ito ng dugo. Kahit ganon ang natamo niyan pinsala ay makikita pa natin na ayaw pa din niyang magpatalo sa laban na ito kahit nakasubsob na ito sa sahig at nawasak na ang barrier at talo na ito. Nasinigaw niya na ito ay hindi makatarungan habang tahimik lang ang hari na nanood sa gidli. Ang huling dalawang atake na aking tinanggap ay naglalaman ng banal na enerhiya. Ikorekta mo ako kung mali ako, ngunit tila hindi ito galing sa kasanayan ng emperador o kay Uriah. At hindi ito inaasahan ni Yunsang na ito ay maraming pang sinasabi. Ang kompetisyon na ito ay isang dakilang pagkakataon para ipakita ng mga alagad ng limang langit ng kontinente ang kanilang kasanayan, ngunit sa tingin ko, ang paggamit ng kapangyarihan ng isang Diyos lamang upang manalo sa kompetisyon ay hindi makatarungan. Ang mga kompetisyon ay dapat na makatarungan. Ako rin ay sang-ayon sa parehong pananaw. Ipinagpapatuloy pa rin nila ang pangmamaliit kay Azura. Walang hiya naman, ibig sabihin, kung matalo ka, dapat mong tanggapin ang iyong pagkatalo at magtanong kung pwede kang sumobak ulit, hindi yung hinihingi mo ang isa pang pagkakataon sa pamamagitan ng pagsasabi na parang nandaya ako o may ginawang masama. At galit na galit itong iniisip ng bida. Hindi ko talaga nais gamitin ito, ngunit kung iyon ang iyong nais, ako rin ay sang-ayon. Si Azura ay hindi gagamit ng anumang kasanayang naglalaman ng banal na kapangyarihan. Kayo ba ay sang-ayon na pwedeng gamitin ni Azura ang anumang ibang kasanayan maliban dito? At sumang-ayon ang dalawang lolo na basta hindi lang daw gagamit si Azura ng banal na kapangyarihan. Ang aking katunggali ay malakas, ngunit hanggat wala siyang banal na kapangyarihan, sulit pa ring subukan. Sa pagsisimula ng laban ay agad na itong sumugod sa bida, ginamit na niya ang kanyang buong lakas sa pag-atake na ito. Subalit ang bida ay nagpalit bilang isang mage at ginamit niya ang Gravity Meteor. At wala siyang ka-idea kung ano ito, malaking bulalakaw bumagsak at wala na siyang pagkakataong umiwas pa. At sobrang tawa ng dalawa dahil alam na nila kung ano ang sasapitin niya. Noong kanina barrier lang ang nawasak niya sa ginamit na kasanayan ng bida, ngayon sigurado pati bulbul sunog at walang natira. Dahil sa pagmamaliit ng dalawang lolo sa ating bida, pati sila ay nagulat sa mga pangyayari at ang nagwagi ay ang bida at si Azura ay na-enjoy naman daw kahit papano habang pinanood na kinarga ang malaking leyon ng mga manggagamot. Dahil wala si Elgers dito, hindi niya nakita ang kanyang alagad sa ganoong kalagayan, ngunit personal mong ayaw makita ang iyong alagad na ganyan. Dahil sa pagpapalakas sa kahinaan ng naglalakbay na hindi mamatay, pinaigting ko ang kanyang kahusayan at tagumpay na pinalakas ang kanyang laman na mas matibay kaysa sa bakal. Hindi niya kayang tiisin ang lakas ng Gravity Meteor. Mas malakas siya kaysa iniisip ko, sarkastikong tinanong ng hari ang dalawang lolo na. Gusto mo bang magpatuloy o subukan ulit sa susunod na pagkakataon? Salamat, tara na, ulol na alagad. Mabilis na umiskapo si lolo habang piningot ang tainga ng kanyang alagad, na habang ang alagad nito na gusto pa niyang makita si Azura na makikipaglaban habang nagrereklamo ito dahil sa nasasaktan sa kakapingot sa kanyang tainga. At ganun din ang dalawa, dahan-dahan na silang tumalikod. Ikapa ni lolo na kailangan na din nilang umalis at walang ano-ano, sumang-ayon na rin ang kanyang alaga. Hey, takot sila. Dapat ka nang tumigil, Uriah. Bakit, tama nga ako, takot sila, ano nga't nakakahiya, inaasahan ko pa naman ang kaganapan nito, ngunit tila ito'y magtatapos ng ganito, naisin ko na lang na magtuon sa pangunahing senaryo. Hey, gusto ba ng ating Azura ng kahit anong pagkain o gusto bang tanggapin ang anumang regalo? Ang iyong Panginoon ay bibili ng anuman para sa iyo, kaya't sabihin mo lang, gusto mo bang magkaroon ng isang lupaing pamamahalaan? At nagulat ang bida nito, siguradong nasisiyahan siya pagkatapos makita ang mga reaksyon ng mga matanda. Huwag mo nang gawing masyadong seryoso. Habang si Uriah na ito naman daw ay seryoso, oo, syempre naman. At binigay na ng hari ang itlog niya habang nagpasalamat na lang si Yunsang sa natanggap sa itlog ng hari. Nakatanggap ako ng itlog mula sa Dragon Lord, sinabi niyang nakuha niya ito mula sa Diyos ng Langit kaya malamang na makakatulong ito.
Ang Diyos ng Langit, subalit ang status nito ay kasalukuyan ay naka-unlock pa lahat, sa gayon, aalis na rin kami. Tama, malamang wala ng magandang dungeons para sa isang level 200, ako ay magbubukas ng isang dungeon na eksklusibo para sa imperial na pamilya para sa iyo, na habang ang makulit na si Uria may gusto ring ibigay ito at nagpasalamat na lang ang bida nito. Uria, hindi mo na ba siya binigyan ng sapat? Tumigil ka muna ngayong pagkakataon? Sa Inferno Building tila may isang tao na sobrang busy sa ginagawa. Ang partisipasyon level ng pangunahing senaryo ay inaayos. Ang kahirapan ng pangunahing senaryo ay iaayos batay sa antas ng nagpo-participate na user. Ang mga premyo ng quest sa pangunahing senaryo ay inaayos din. Bakit itong bagay na ito ay parang nagkakagulo? Oo, tama ang pag-aayos sa partisipasyon level ng pangunahing senaryo. Ang dahilan kung bakit hindi pa ito natatapos ay dahil sa limitadong antas ng level at mas makatarungan na ayusin ang kahirapan base sa level. Pero para ayusin ang mga premyo ng quest at ang pinakauna sa lahat ay ang Iris Failure. Dahil sa tagumpay ng kanyang manaanak, ang banal na emperador ng patayang kamatayan ay kumikilos sa isang di inaasahang direksyon. Ini-a-adjust ang pangunahing senaryo. Masyadong maraming hindi inaasahang pangyayari sa pangunahing senaryo. Bakit ako dumadaan sa ganitong hirap dahil lamang sa isang papel na nilikha para sa pagbuo ng mundo? Well, masaya rin kung ganyan ang takbo ng mga bagay. Maghintay na lang tayo, mag-relax at manood. Sa road to Tananos Temple, makikita natin na patungo doon ang grupo ni Rin sa kaharian ni Tananos. Nakakainis nga dahil hindi natin magamit ang magic para sa paggalaw. Kung kayang itanim ng kanilang relihiyon ang isang barikada sa buong bundok tulad ng sinabi sa impormasyon, malamang na isang napakalakas na relihiyon ang kanilang kinabibilangan. Ayon sa mga obispo ng iba't ibang relihiyon, wala daw relihiyon ang may lakas ng loob na makaharap sila. Sa alam ko, ang Zenith Church na sumasamba sa Diyos ng Langit ang pinakamalaki at pinakamalakas sa gitna ng kontinente. Ngunit si Tananos na nagpapamahala sa kamatayan at pagtulog ay ang pinakamalakas sa lahat ng mga Diyos dahil ito ang simbahan na sumasamba sa pinakamalakas na Diyos. Nararapat lang na itoon natin ang ating atensyon. Ayon sa impormasyon mula sa Shinwa Guild, ang isang ordinaryong apostol sa simbahan ni Tananos ay dapat na katulad ng lakas ng isang obispo sa kahit anong ibang simbahan. Sa ibang salita, papasok tayo sa puso ng ganitong relihiyon. At parang may naramdaman si Rin na kung anong bagay. Ano itong pagyanig, kakaiba, hindi tila isang halimaw at hindi rin tila galaw ng isang tao. Gaano katagal bago natin marating ang pangunahing simbahan? Malapit na tayo, anuman ang mangyari, mula ngayon ay aatras tayo ng bahagya para hindi tayo maging sagabal. Habang papalapit sila sa simbahan ng Tananos ay lumalakas ang pagyanig at ang tunog. Mag-ukit tayo ng bundok at gawing batong estatwa para sa ating Panginoon ngayong araw. At sumang-ayon naman ang lahat nito at nakarating na sila sa bandang bangin ng simbahan. Tila hindi nila masikmura ang mga nakikita nila. Si Opa ba ay ang inapo ni Tananos, di ba? Marahil nga hindi ito si Tananos. Sa kabila nito ay may isang bangkay na may dalang tungkod na kahoy. Na sinasabi nito na kung nagising na ba ang inapo ni Tananos. May mga piraso ng hari ng demonyo na iniwang ng apostol ni Tananos noong nakaraan na nakaselyado. Dalhin mo yon sa akin, ang iyong utos ay natanggap namin. Mga kabalyero ng salot, pakinggan nyo ako. Hanapin ang mga piraso ng hari ng demonyo. Ngunit naging mahina na kami kung mahuli kami ng mga aso ni Tananos, hindi na namin magagampanan ang utos ng aming Panginoon. Samantalang sila'y nag-aaksaya ng oras na nahuli sa aming patibong bagamat nakakahiya, kinakailangan nating iwasan ang kanilang mata. Tara na, patungo sa kastilyo ng Phileos at dumako naman tayo sa malawak at malaking puno ng Elfheim City of Elves. At sa malapalasyong kaharian ng Black Union Spy Guild Guild Base. Magkano ang kita ko kung papatayin ko ang dalawang boss na iyon? Nerg at Argenta ay mga boss na hindi na muling mabubuhay pagkatapos matalo, ibig sabihin ang mga item na kanilang na-drop ay eksklusibo, tama ba? Guild Leader Warren, mayroon akong impormasyon. Iwanan mo na lang ito roon, nagastos na namin ang mga 250,000 dolyar kaya kung iisipin mo ang mga item at iba pang pinagkakakitaan, kahit matapos ang mga bayarin, may natitirang pera pa rin, hindi naman ito sa akin, at mayroong pagkilala mula sa pagtalo sa mga halimaw na hindi kayang gawin ng Shinwa Guild.
Bukod dito, ang pag-atake sa pangunahing senaryo ngayon ay para lamang sa mga talunan. Pwede nating makuha ang lahat ng impormasyon gamit ang ating mga especially iya sa ibang guild, kaya't walang dahilan para sayangin ang anumang lakas doon. Huhiyoho, dapat ko bang basahin ang impormasyon na ito? Impormasyon tungkol sa dungeon sa ilalim ng seal, maximum na bilang ng mga tao, 50 kasama na ang mga NPC. Kung lalagpas ka sa bilang na ito, makikipaglaban si Nerg at si Argenta para sa isang bagay sa loob ng dungeon. Ang pasukan sa ilalim ng seal ay magbubukas lamang kapag nag-aaway sina Nerg at Argenta, kaya't natuklasan na may regular na ischedule ang kanilang laban. May malalakas na uri ng halimaw sa dungeon at sapat ang lawak nito, kaya't malamang na ang pinaka-epektibong paraan ng pagkilos ay ang pag-atake ng malalaking grupo. Ngunit upang iwasan ang pagkahuli ng ibang guild ng Black Union, ang maximum na bilang ng mga Black Spy Secret Personnel ay dapat na 30. Sinasabi rin na kahit na hindi umaabot sa 50 ang bilang ng mga kalahok, malapit sa dulo ng pagsalakay, magtutulungan sina Nerg at Argenta para talunin ang mga nag-a-attempt na pumasok. Mukhang maganda ito, di ba? Kung ang dalawang boss ay nag-aaway para sa isang bagay, hindi ba't mas lalong magiging mahalaga ang iyong makuha kaysa sa mga boss mismo? Iiwasan natin ang atensyon ng ibang leader ng guild at kunin ang nakatagong premyo sa dungeon. Guild leader, dinala ko na ang mga mercenary. Dalhin mo sila rito, nakahanda na namin ang down payment, natirang bayad, at mga item. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Ako si Warren, isa sa mga leader ng guild ng Black Union. Ako si Feluda, level 238, may rare assassin class, level 264, common thief class si Han GMJ, group 1, Feluda, Han GMJ. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe. やめてください。